Uy, sana wag lang umulan. Yan yung panahon sa amin ngayon, parang uulan, no? Pero hindi pa naman bumabagsak ngayong araw. Topic natin ay ano nga ba yung pugad na mas matibay at mas magandang gamitin at paano dapat ilagay. Yan. So, based lang po to sa mga naranasan ko kasi normal lang naman talaga na yung mga manok natin ay madudumihan nila yung kanilang mga pugad. Yan. So, yun yung itatopic natin ngayon. So, ito, wag niyo nang pansinin yan dahil nga naglinis si Bugoy. Yun, no? Naglinis siya ng itlog. Yan. Naglinis siya ng ating coconut tree. So, dito tayo punta sa ating topic. So, itong ating papugad po, no, ay napapansin nyo, matagal na po yan. Wala pong bago dyan. Same pa rin yun dati, yung pugad natin. Yung ginawa ko lang, mas magandang setup. Itong ganito. Yan. So, itong ganitong setup, hindi siya advisable dahil mas mataas yung pugad, no, sa kanyang pahapunan. Pero yung maganda dito, itong mga manok natin na ito ay sanay na po sila na humapon sa kanilang mismong pahapunan. Yan. So, yung pahapunan nila, no, hindi po yan pantay-pantay, medyo may slant po para hindi po magkaharap yung mga lalaki or yung magkabilang pen para hindi po sila mag-away. So, napakatibay po. Napakatagal na po nito sa akin. Last 2022 ata yan kung hindi ako nagkakamali. Matagal na. Basta sobrang tagal na po yan. Kawayan po yan. Tapos yung sa baba, tinagtad na kawayan. Tapos, good lumber naman. Yung kahoy naman. Itong nasa border. So, matibay talaga siya. Hindi po ako bumili ng pugad na na bago dahil nga sobrang tibay po talaga. Dati yung ginagawa nating pugad is yung uway, no? Yung problema lang kasi sa uway or yung mga mumurahing mga pugad or yung sa niyog, ilang weeks or ilang buwan lang wala na. Yung uway 6 months to 8 months masisira na siya, lalo na kapag yung mga babae natin kumakaykay at saka lalo na yung lalaki natin pumapatong din sa pugad. Yun yung problema. Ito yung pinaka-advisable ko na pugad, no, at pahapunan na level. Dapat talaga mas mataas yung level ng pahapunan kumpara sa pugad. Katulad dito, yan. So sila dyan sila talaga sa papunan nila. Mas maganda yan kapag ganyan, no? Pero nakadepende din kasi sa manok, no? Kung sanay na siya sa papunan. Pero mas maganda na yung kanilang papunan mas mataas yung level kumpara sa kanilang pugad. Dahil kapag mataas yan, napapansin ko kasi sa manok, lalo sa mga native, kung saan yung mas mataas, dun sila. Kaya yun yung ina-advise ko sa inyo. So, based lang din po yan sa mga experience ko, no, sa pag-aalaga ng manok. Yan. So, katulad din dito sa ganitong klaseng manok, no, alam niyo naman ganitong klaseng manok, mataas to lumipad. Yan. Kaya dito sa kanila, in-advise ko talaga na yung pugad, mas mababa, mas mataas ng konti yung ating yung kanilang papunan. So, kapag nangitlog naman sila, doon sila sa hapon, alam ba, sa hapunan sila, dito lang sila dadaan tapos itlog or lulukso sila papunta dito sa pugad nila. So ganyan po yung ating simpleng setup dito sa ating manukan, no. So itong mga Rhode Island Reds natin, may gagawin tayo dito sa bukas or sa Sunday. So baka mabisi ako bukas kasi nga sahod ng mga tao. Yan. So napapasahod tayo kada Sabado. Pero gagawin natin yung best natin para makapag-vlog, no? Sa mga gusto pa lang bumili ng mga feeds na quality and mura, yan, PNC Agrivets na. Meron tayong dalawang branch sa Polomolok, sa Tuazon at sa San Agustin, at sa Tupi, South Cotabato, isang branch. So, meron tayong 3 branch. Yan. At, yun nga, no? Balik tayo sa topic natin.
napakaganda kapag ganito yung setup na ginamit natin. Nakakatipid na tayo kasi nga kapag uway, sa mga nagtatanong magkano yung bili ko nito, nasa 60 to 60 pesos. Pero ngayon nasa 80 pesos na ata. Pero mas worth it siya kasi yung uway nasa 60 to 80 na rin yung presyo. Yan, no? Tapos yung quality and quality at saka tawag nito, yung parang lifespan, no? Mas matagal, mas matibay itong ganitong klaseng setup. Yung gusto din ng manok ay mas tago siya, kasi nga itong heritage chickens mas malaki. Yan. Yung ulo nila hanggang dito. Yan. Tapos medyo nakakatago-tago sila ng kaunti. Yan, mas tago, mas maganda. May square type pa nga kami nito, pero mas mabilis kasing linisan itong ganitong klase ng pugad. Yan. Pero napaplano na baka mag-change tayo ng pugad. I-try naman natin yung ibang pugad, yung mas tago. Kasi may ginawa silang bagong design dun sa pinagbilhan ko ng pugad. Located yan sa harap ng San Lorenzo na paaralan sa Pulomolok. Yan, no, may gumagawa doon ng mga furniture, mga pintuan at saka mga kulungan ng mga manok. So doon ako bumibili. Yan. Yun lang naman yung ma-advise ko. Ano pa ba yung ma-advise ko sa inyo, no? At saka syempre linisan talaga kasi sabi ko nga kahit anong ganda ng ating papugad, yung mga manok talaga, hindi na iiwasan yan sa pagdudumi. Hindi naman katulad ng pusa na tsaka aso na talagang dumudumi sa hindi nila bahay. Itong manok natin, maliit yung utak ng manok natin kaya hindi natin nakokontrol yung kanilang pagdumi. Yan. So, kailangan palilinisan kahit once a day lang, no? Every morning. Yan, kasi kapag gabi, natutulog na yung manok natin. Yan, hindi naman, halimbawa naman na ilipat natin siya doon sa papunan nila, may time pa rin na bababa siya at lilipat talaga kung saan siya natutulog. Yan, so nakadepende din po sa manok. At tinatalian lang po namin syempre. Yan, yung tali namin, normal na tali lang. Yan, normal na tali. So, ito yung tali ko last time, nawala kasi, kaya ito pang yung sa talaga sa fishing. Mas maganda kapag nakabili ka nito pang fishing. Maraming nagtatanong about sa nets natin. Fish net po itong ginagamit natin. Yan, fish nets. No? Fish nets mas matibay kasi nga subok na sa dagat pa lang. No? Alat na tubig, yan. Ito matagal na to. Magto 2 years na. Ay hindi, matagal na to, sobrang tagal na po nito. Nasa 5 years na ata, mahigit. Yung andun naman, 2 years. Yan, ito 2 years din po to. Yan. May mga 5 years na ako dati sa natin, sobra ito sa nung luma nating manukan sa Clean and 6. So, yun lang po mga ka-native, no? Nabibili ko ito sa yung net natin sa Tumblr. Yan, marami yan sa Tumblr. Maghanap lang po kayo ng supplier doon. Iba-iba kasi sila ng presyo. Humanap kayo ng mas mura. Ito nabili ko to sa lagang 45 pesos per meter. Yan, mas mahal siya kumpara dun sa green pero mas matibay siya at mas madaling i-install. Minsan kasi yung green, tinatamad tayo at napaka-hassle niyang i-install para sa akin, no? Unlike dito, kung nagmamadali ka, gusto mo i-set up agad, yan. Kahit wala na po yung tali sa taas, wala din tali sa ilalim, parang kortina lang po talaga. Sobrang bilis lang namin na-install at nalagay agad yung mga manok. Yan. So, yun na po mga kanitib. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat.